bawal po gumawa ng sariling plaka. Huhulihin po ba kayo ng law enforcers? Malamang po. Sa video na ito, ating tatalakayin ang bagong memorandum na nirelease ng Land Transportation Office or LTO tungkol sa mga bagong regulasyon sa paggamit ng mga improvised at temporary plate ng ating mga sasakyan. Simulan na natin. Kamakailan nga ay nag-release ang LTO ng bagong memorandum. Dated July 1, 2024, ang Memorandum Circular Number VDM-2024-2721 and its subject guidelines on the use of improvised and temporary motor vehicle motorcycle plates. So, ang main concern ng memo na ito ay ang paggamit ng mga temporary and improvised plate. Considering the absence of backlog in the production of motor vehicle plates, vis-a-vis our continuous improvement and alignment of policies with current standards and practices. Memorandum Circular Number GMT-2023-2400 entitled Use of Improvised Temporary Motor Vehicle Plates dated May 22, 2023 is hereby revoked. Meaning to say na nirevoke na ni LTO ang Memorandum Circular Number GMT-2023-2400 entitled The Use of Improvised Temporary Motor Vehicle Plates dated May 22, 2023. Pag sinabing revoke, meaning to say na kinancel, bini-withdraw na, or tineterminate na nila. Or sa madaling sabi ay pinapawalang bisa nila ang nasabing memo na nirelease nila last year. So, balik tayo. Sabi dito na considering the absence of backlog in the production of motor vehicle plates, isa sa reason or main reason siguro nila ba't nila na-revoke ang previous memo ay dahil nga daw sa absence of backlog. Sangayon ho ba kayo ayon dito sa statement ng LTO? Ano sa tingin nyo? So, bawal na ba talaga ang mga improvised temporary plate? At base mismo sa DOTR Chief Asek Tugade na may kabuuang 11 million na backlog pa ng mga plaka ng mga motor at sasakyan simula noong taong 2012 hanggang unang bahagi ng 2022. The use of non-LTO issues plate number shall only be allowed in the following instances. So, ayun. Hindi naman talaga pinagbabawal ang paggamit ng mga improvised at temporary plates sa bagong memo na inilabas ng LTO ngayong July 1, 2024. Bagkus, meron silang exemption. Ano nga ba ang mga exemption na ito? Improvised plates. For this purpose, improvised plates shall refer to the plates which may be made by the vehicle owner while awaiting for the replacement of their lost or mutilated plate number. The concerned LTO District Extension Office which processed the duplicate plate request upon submission of the owner of the necessary requirements shall issue the corresponding authority permit to use improvised plate and shall be valid until the actual plate is available. Ang improvised plates na tinutukoy dito ay ito yung mga plates na na-issuehan na ng plate number. It just happened na nasira, nawala o hindi na mabasa. Kung ganun ang scenario, kailangan natin mag-request ng replacement ng ating plate sa LTO. Kailangan natin mag-request ng duplicate plate. Kailangan lang natin na i-submit yung mga necessary requirements. Habang inihintay ang replacement, tsaka lang pwede gumamit ng improvised plate at syempre with authorization letter or permit to use galing sa LTO. Pwede ba tayo masita ng mga law enforcers sa paggamit ng improvised plate? Pwede ho. Kaya wag na wag kakalimutan dalhin ang inyong mga permit. At valid lamang ito habang wala pa ang inyong actual plate. Temporary vintage vehicle plates. The word vintage vehicle and model year must be reflected. Corresponding document authorizing the use of temporary vintage vehicle plate shall no longer necessary. Sa temporary vintage vehicle plate naman, the word vintage vehicle and model year must be reflected. So dapat sa temporary vintage vehicle plate, kasamang nakalagay yung word na vintage at syempre dapat kasama din yung year model nito. Sabi din dito, corresponding document authorizing the use of temporary vintage plate shall no longer be necessary. So, pabor ito dun sa mga vintage vehicle. Di na nila kailangan mag-secure ng permit basta naka-indicate lang sa temporary plate
yung word na vintage vehicle with year model. Temporary plate for new 4-wheeled motor vehicles. Basahin natin. For this purpose, the temporary plate should reflect the assigned conduction sticker number. The color of the temporary plates shall be in accordance to the MB classification to with private, white background and black alphanumeric. Electric and hybrid, white background and green alphanumeric. Government, white background and red alphanumeric. So halos pareho lang sa dati in terms of colors. Temporary plate for new 4-wheeled motor vehicles. Ito yung plate na nire-release ni dealer na ikinakabit sa ating mga sasakyan. Para naman sa mga bagong sasakyan, the temporary plate should reflect the assigned conduction sticker number. Dapat pareho o identical yung temporary plate at conduction sticker based dito sa Annex C. However, the use of temporary plates for private MBs shall be valid only within a period of 15 days from the issuance of sales invoice. So, andito na tayo sa exciting na part. For sure, maraming mapapailing na motorista dito. Para naman to sa mga bagong biling sasakyan o motorsiklo. Para sa mga bagong sasakyan o motor, 15 days lang valid from the issuance of sales invoice yung mga temporary plate. Inuulit ko, 15 days lang valid ang temporary plate from the issuance of sales invoice. Para po ito sa mga bagong biling sasakyan o motor. Ang tanong paano kung after 15 days wala pa din yung actual na plate number? Hindi ba pwede gamitin yung mga biniling sasakyan at motor? Kaya nga bumili para may magamit tapos in the end of the day, hindi pala natin pwede magamit dahil wala tayong actual plate. Kaya nga tayo bumili para sa ating convenience, di ba? Tapos hindi pala natin pwede gamitin dahil wala yung ating actual plate. Take note, kasama sa binayaran yan paglabas sa kasa. At sa huli, kanya-kanya rin pala tayong imprenta. Kaya sana magampanan ng LTO yung sinasabi nilang absence of backlog in the production of motor vehicle plates. Temporary plate for motorcycle. The use of temporary plate reflecting the MV file number shall be allowed for motorcycles purchased before January 1, 2023. For new motorcycles or those to be purchased after the effectivity of this memorandum circular, the use of temporary plate reflecting the MV file number shall be valid only within a period of 15 days from the issuance of sales invoice. Katulad kanina sa improvised plate ay may exemption din pagdating sa temporary plates. Sa case naman ng temporary plate ay exempted sa memo na ito ang mga motor na nabili before mag-January 1, 2023. Meaning to say, yung mga motor na nabili before January 1, 2023 ay pwedeng gumamit ng temporary plate habang wala pa ang kanilang actual plate. Tulad ng motor na nabili mo after mag-take effect ang Memorandum Circular Number VDM 2024-2721, ang validity lamang ng temporary plate mo ay 15 days from the issuance of the sales invoice. Upon its effectivity, all motor vehicles and motorcycles using non-LTO issued plate number except as authorized and specified Annexes A, B, C, and D by this memorandum circular shall be apprehended and the appropriate legal actions and penalties in accordance with existing laws and regulations shall be imposed. Sabi dito, upon its effectivity, lahat ng motor vehicles and motorcycles na gumagamit ng non-LTO issued plate number at hindi authorized ay pwedeng hulihin at pwedeng bigyan ng karampatang parusa or penalties in accordance with the existing laws and regulations shall be imposed. So pwedeng hulihin yung mga gumagamit ng improvised plate na walang authorization or permit at ganoon din po sa mga temporary plates na may 15 days lang ang validity. Nandito nga din pala yung mga guide para sa improvised plate. Nandyan ang tamang mga sukat at dapat naka-include din sa baba yung word na improvised plate. Ganon din sa vintage vehicle plate, conduction sticker, and motorcycle temporary plate. Sa mga gustong bumisita or humingi ng kopya nito, ilalagay ko na lang yung link sa baba. Pwede nyo rin i-print out, baka sakaling magamit nyo pagdating sa mga checkpoint. Hanggang dito na lang ang ating video. Sulat lang sa baba ang inyong mga komento regarding sa bagong memorandum na inilabas ng LTO.
Kung nakatulong at may natutunan ka sa ating video, please like, share, and subscribe na din bilang suporta sa ating channel. Hanggang sa muli, adios!